Aray ko po. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang kamao na dumapo sa kanyang panga, o ang katotohanang nasira na naman ang kanyang araw. Bakit ba kasi sa dinami-dami ng pwedeng masalubong sa labas ng bar na ito, suntok pa? Suntukan sa labas ng bar, Candy dumaan lang pero nadamay. 12:00 na ng hating gabi. Pagod na si Candy Villanueva galing sa maghapong pagtatrabaho sa pabrika ng sapatos sa Marikina. Dumaan siya sa kahabaan ng San Rafael para sumakay ng jeep pauwi sa kanilang munting bahay sa Barangay Santol. Malayo pa lang, tanaw na niya ang ingay at liwanag na nagmumula sa labas ng Elixir Bar. Hindi niya sana ito papansinin, kaso may nakita siyang dalawang lalaking nanununtok sa isa pang lalaki na nakahandusay na sa lupa. Tama na yan. Tigilan niyo na yan, sigaw niya kahit kinakabahan. Pero parang wala silang narinig. Lalong lumakas ang kanilang mga suntok. Sa hindi niya malamang dahilan, tumakbo siya para awatin ang mga ito. Pero sa kasamaang palad, isang malakas na suntok ang dumapo sa kanyang panga. Napaupo siya sa sobrang sakit. Ano ba? Sigaw ng isang lalaki. Nakikialam ka pa? Hinimas-himas ni Candy ang kanyang panga. Ang sakit. Parang nabingi siya sa lakas ng impact. Nang lingunin niya ang lalaking tinulungan niya, gulat siyang nakita itong nakatayo na at pinapanood lang siya. Hoy! Ikaw na nga tinutulungan, wala ka man lang bang sasabihin, bulyaw niya dito. Hindi sumagot ang lalaki. Tumayo lang ito at pinagpagan ang kanyang damit. May pasa na sa kanyang mukha, pero halatang hindi niya ito alintana. Tara na, sabi nito sa kanya, sabay hila sa kanyang braso. Kiefer, may black eye, biglang niyaya si Candy sa loob ng SE. Teka. Saan ba tayo pupunta? Hindi kita kilala, protesta ni Candy. Pero hindi siya pinakinggan ng lalaki. Sa pilitan siyang isinakay sa isang itim na SE na naghihintay sa gilid ng kalsada. Nang makapasok na sila sa loob, saka lang nagsalita ang lalaki. Salamat sa pagtulong mo kanina. Ako nga pala si Kiefer. Candy. At hindi ko alam kung bakit ako nagpabaya na isakay mo ako dito. Saan mo ba ako dadalhin? Tanong niya halatang nagtataka. Hindi sumagot si Kiefer. Binuksan nito ang isang bote ng tubig at iniabot sa kanya. Inumin mo yan. Para mawala ang sakit ng panga mo. Tinanggap ni Candy ang bote. Uminom siya ng tubig pero hindi pa rin nawala ang kanyang pagtataka. Sino ba talaga ang lalaking ito? At bakit parang wala lang sa kanya ang nangyari? Ilang minuto pa ang lumipas, tumigil ang SG sa harap ng isang malaking mansyon. Napanganga si Candy. Parang palasyo. Anong ginagawa natin dito? Tanong niya. Basta sumama ka sa akin, sabi ni Kiefer. Muli, hinila nito ang kanyang braso at dinala siya papasok sa loob ng mansyon. Pagharap kay Don Cesar, Lolo, siya ang girlfriend ko. Pagpasok nila, bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang malaking silya. Halatang naghihintay ito sa kanila. Kiefer, saan ka na naman nagsuot? At sino naman itong kasama mo? Tanong ng matanda na halatang nagagalit. Huminga ng malalim si Kiefer. Lolo, siya nga pala ang girlfriend ko. Candy, ito ang lolo ko, si Don Cesar. Napalingon si Candy kay Kiefer. Girlfriend? Ano na naman itong pinagsasabi ng lalaking ito? Close up kay Candy, ha? Boyfriend mo pala ako. Ha? Boyfriend mo pala ako? Tanong ni Candy kay Kiefer, na hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ngumiti lang si Kiefer. Magpaliwanag ako mamaya. Sa ngayon, sumunod ka na lang sa akin. Tumingin si Don Cesar kay Candy mula ulo hanggang paa. Magandang gabi, Hija. Ako si Cesar Aldama. Ikinalulugod kitang makilala. Magandang gabi rin po, sagot ni Candy kahit naguguluhan pa rin. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano siya napunta sa ganitong sitwasyon? At bakit kailangan niyang magpanggap na girlfriend ng lalaking ito? Kiefer, iho, maupo muna kayo. Candy, kumusta ang pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Tanong ni Don Cesar habang inaalalayan silang umupo sa malaking sofa. Okay lang naman po ako. Medyo masakit lang po ang pangako, sagot ni Candy, na pilit nang umingiti. Yan ang napapala mo, Kiefer, kung saan-saan ka nakikipagsuntukan, sabi ni Don Cesar, na halatang nag-aalala. Pero teka, paano kayo nagkakilala nitong si Candy? Huminga ng malalim si Kiefer bago sumagot. Lolo, mahabang kwento. Pero ang mahalaga, mahal ko siya at mahal niya rin ako.
Napatingin si Candy kay Kiefer. Anong palabas na naman ito? Bakit kailangan niyang magsinungaling sa lolo niya? At bakit siya kailangan pang idamay sa kanyang kasinungalingan? Talaga? Kung ganoon, ipakita mo sa akin na seryoso ka sa kanya, sabi ni Don Cesar, na may halong pagdududa sa kanyang boses. Kung mahal mo talaga siya, ipakilala mo siya sa buong pamilya. Napalunok si Candy. Ito na ba ang simula ng kanyang bangungot? Paano siya makakalabas sa gulo na pinasok niya? At ano ang gagawin niya kapag nalaman ng lahat na isa lang siyang malaking kasinungalingan? Hindi pa rin mawala sa isip ni Candy ang mga nangyari kagabi. Bakit kailangan niyang magpanggap na girlfriend ni Kiefer sa harap ng lolo nito? At ano ang kapalit ng lahat ng ito? Ano na naman kayang drama ang papasukin ko? Eksena sa pirmahan ng kontrata. Kinabukasan, maaga siyang ginising ng isang katulong sa mansyon. Dinala siya sa isang malaking silid kung saan naghihintay si Kiefer. Sa ibabaw ng mesa, may nakalatag na isang papel. Ano to? Tanong ni Candy. Kontrata, sagot ni Kiefer. Magpapanggap kang girlfriend ko sa loob ng 3 linggo. Sa bawat linggo, babayaran kita ng 100,000 piso. Nanlaki ang mga mata ni Candy. 300,000 piso. Malaking halaga iyon. Pwede na niyang ipagamot ang kanyang nanay. Pero may pagdududa pa rin sa kanyang isip. Bakit mo to ginagawa? Tanong niya. Mahabang kwento, sagot ni Kiefer. Ang mahalaga, kailangan ko ng tulong mo. At kailangan mo rin ng pera. Tama si Kiefer. Kailangan niya ng pera. Pero hindi pa rin siya sigurado kung tama ba ang ginagawa niya. Gagamitin ko ba ang sarili ko para lang makatulong sa nanay ko? May kondisyon ako, sabi ni Candy. Ano iyon? Tanong ni Kiefer. Walang halik. Walang hawak kamay. Walang kahit anong physical contact, sagot ni Candy. Tumaas ang kilay ni Kiefer. Bakit naman? Ayoko lang. Hindi ako komportable, sagot ni Candy. Sige, payag ako, sabi ni Kiefer. Kailangan ko lang naman na magpanggap ka. Hindi ko naman kailangan ang puso mo. Kinuha ni Candy ang kontrata at binasa itong mabuti. Pagkatapos, kinuha niya ang isang ballpen at lumagda sa papel. Deal, sabi niya. Candy nagsuot ng borrowed dress para sa formal dinner. Sa gabing iyon, kailangan nilang dumalo sa isang formal dinner sa mansyon. Pinahiram si Candy ng isang magarang damit ng isa sa mga katulong. Hindi siya sanay magsuot ng ganitong klaseng damit. Pakiramdam niya, isa siyang impostor. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya si Kiefer na naghihintay sa kanya. Nakasuot ito ng isang mamahaling tuksedo. Halatang nagulat ito nang makita siya. Bagay sa'yo, sabi ni Kiefer. Ngumiti lang si Candy. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagdating nila sa dining room, bumungad sa kanila ang buong pamilya Aldama. Naroon ang kanyang lolo Don Cesar, ang kanyang mga tiyahin, at ang kanyang mga pinsan. Naroon din si Bianca, ang childhood friend ni Kiefer. Bianca, alam mo ba kung sino ang pinasukan mo? Kiefer, sino naman itong kasama mo? Tanong ni Bianca, na halatang hindi natutuwa sa pagdating ni Candy. Bianca, siya nga pala si Candy, ang girlfriend ko, sagot ni Kiefer. Tumingin si Bianca kay Candy mula ulo hanggang paa. Girlfriend? Talaga? Alam mo ba kung sino ang pinasukan mo? Hindi sumagot si Candy. Kinakabahan siya sa mga tingin ni Bianca. Pakiramdam niya, isa siyang daga na nakapasok sa kuta ng mga leon. Kiefer, tinabihan si Candy sa hapagkainan, hawak ang kamay nito. Candy, halatang di comfortable. Sa hapagkainan, tinabihan ni Kiefer si Candy. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Gulat na napatingin si Candy kay Kiefer. Hindi sila nagkasundo sa ganito. Kiefer, ano ba? Bulong ni Candy. Relax, sagot ni Kiefer. Kailangan nating magpanggap. Kung hindi, hindi maniniwala ang lolo ko. Napalunok si Candy. Wala siyang nagawa kundi ang magpanggap na kinikilig sa paghawak ni Kiefer sa kanyang kamay. Pero sa loob-loob niya, gustong-gusto na niyang umalis. Gusto na niyang bumalik sa kanyang simpleng buhay sa Barangay Santol. Habang kumakain, panay ang tanong ng mga kamag-anak ni Kiefer kay Candy. Kung saan siya nagtatrabaho, kung saan siya nakatira, at kung paano sila nagkakilala ni Kiefer. Sinagot ni Candy ang lahat ng kanilang tanong, kahit alam niyang puro kasinungalingan ang kanyang sinasabi. Pagkatapos ng dinner, kinausap ni Bianca si Candy sa isang tabi. Hindi ka bagay kay Kiefer, sabi ni Bianca.
Hindi ka kasing yaman at kasing ganda niya. Hindi kayo pareho ng mundo. Nasaktan si Candy sa mga sinabi ni Bianca. Pero pinilit niyang magpakatatag. Hindi ko kailangan ng opinyon mo, sagot niya. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ka mananalo, sabi ni Bianca. Si Kiefer ay para sa akin. At gagawin ko ang lahat para makuha siya. Umalis si Bianca, iniwan si Candy na tulala. Ano ba talaga ang pinasok niya? Mukhang hindi lang pagpapanggap ang kailangan niyang gawin. Kailangan din niyang makipaglaban. Pero kaya niya ba? Hindi na halos makatulog si Candy pagkatapos ng pag-uusap nila ni Bianca. Paulit-ulit sa isip niya ang mga sinabi nito. Hindi ako bagay kay Kiefer. Hindi kami pareho ng mundo. Pero sa kabila ng lahat, pinilit niyang maging positibo. Kailangan niyang gawin ito para sa nanay niya. Tagpo sa veranda, Candy at Kiefer nagtatawanan. Lumipas ang mga araw. Sa kabila ng kanilang pagpapanggap, unti-unti nang nagkakaroon ng koneksyon sina Candy at Kiefer. Madalas silang magkwentuhan, magtawanan at magbiruan. Nakita ni Kiefer ang busilak na puso ni Candy. At nakita naman ni Candy ang kabaitan sa likod ng malamig na panlabas ni Kiefer. Isang gabi, pagkatapos ng dinner, nagyaya si Kiefer na magpahangin sa veranda. Pumayag naman si Candy. Ang ganda ng mga bituin, sabi ni Candy habang nakatingala sa langit. Mas maganda ka, sagot ni Kiefer. Napatingin si Candy kay Kiefer. Bolero, sabi niya, sabay ngiti. Totoo yun, sabi ni Kiefer. Hindi ko akalain na magiging masaya ako sa piling mo. Talaga? Tanong ni Candy. Eh di ba, nagpapanggap lang tayo. Nagpapanggap tayo, sagot ni Kiefer. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nag-enjoy sa company mo. Natahimik si Candy. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kinikilig siya sa mga sinabi ni Kiefer, pero natatakot din siya. Natatakot siyang mahulog sa kanya. Biglang nagkwento si Kiefer tungkol sa kanyang nakaraan. Tungkol sa kanyang ina na pinilit magpakasal sa isang lalaking hindi niya mahal. Flashback ni Kiefer tungkol sa kanyang ina na pinilit magpakasal noon. Ayokong mangyari sa akin ang nangyari sa nanay ko, sabi ni Kiefer. Kaya ayoko ring magpakasal. Naawa si Candy kay Kiefer. Naiintindihan niya kung bakit takot itong magmahal. Pero naniniwala rin siya na hindi lahat ng pag-aasawa ay katulad ng nangyari sa nanay nito. Hindi lahat ng pag-ibig ay masakit, sabi ni Candy. Minsan, may mga taong handang mahalin ka ng totoo. Tumingin si Kiefer kay Candy. Sa tingin mo, kaya mo akong mahalin ng totoo? Tanong niya. Hindi sumagot si Candy. Hindi niya alam kung kaya niya. Pero alam niya na gusto niya. Gusto niyang mahalin si Kiefer. Gusto niyang maging totoo ang kanilang pagpapanggap. Biglang dumating si Don Cesar sa veranda. Nakita niya sina Candy at Kiefer na masayang nagtatawanan. Don Cesar, seryosong mukha, kung mahal mo siya, ipakita mo sa lahat. Kiefer, mukhang nagkakasundo na kayo ni Candy, sabi ni Don Cesar. Opo, Lolo, sagot ni Kiefer. Mahal ko po siya. Kung ganoon, ipakita mo sa lahat, sabi ni Don Cesar. Magkakaroon tayo ng engagement party sa loob ng 1 linggo. Nanlaki ang mga mata ni Candy. Engagement party? Ang bilis naman. Hindi pa nga niya alam kung ano ang nararamdaman niya, engagement party na agad. Lolo, masyado pong mabilis, sabi ni Kiefer. Hindi, Kiefer, sabi ni Don Cesar. Kung mahal mo talaga siya, hindi ka magdadalawang isip. Kung mahal mo siya, ipakita mo sa lahat. Umalis si Don Cesar, iniwan sina Candy at Kiefer na naguguluhan. Pagpasok ni Candy sa kanyang silid, humarap siya sa salamin. Candy sa banyo, kinakausap ang sarili, puso, huwag kang pa-fall. Ano ba to, Candy? Tanong niya sa sarili. Nagpapanggap lang kayo, di ba? Bakit ka nagkakaganito? Puso, huwag kang pa-fall. Pero alam niya na huli na ang lahat. Nahulog na siya kay Kiefer. At hindi niya alam kung paano siya makakaahon. 1 linggo. 1 linggo na lang at magkakaroon na sila ng engagement party ni Kiefer. Hindi alam ni Candy kung matutuwa ba siya o malulungkot. Kinikilig siya sa ideya na magiging engaged na sila ni Kiefer, pero natatakot din siya na baka masaktan lang siya sa huli. Engaged setup sa garden ng Aldama Estate. Dumating ang araw ng engagement party. Puno ng bisita ang garden ng Aldama Estate. Nakasuot si Candy ng isang magarang gown na pinahiram sa kanya ni Don Cesar. Nakasuot din si Kiefer ng isang mamahaling tuksedo.
Ang ganda mo, sabi ni Kiefer kay Candy. Ngumiti lang si Candy. Kinakabahan siya. Nagsimula na ang programa. May mga speeches, may mga games, at may mga performances. Pero hindi mapakali si Candy. Parang may masamang mangyayari. Sa kalagitnaan ng party, biglang may sumigaw. Mark, lasing, dumating at sumigaw, akin siya. Ginagamit ka lang niya. Candy. Candy, lumabas ka, sigaw ng isang lasing na lalaki. Napatingin si Candy sa pinanggalingan ng boses. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya si Mark, ang kanyang ex-boyfriend. Mark, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Candy. Akin ka, Candy. Hindi ka pwedeng magpakasal sa kanya, sigaw ni Mark. Ginagamit ka lang niya. Nataranta ang lahat. Nagkagulo ang mga bisita. Mark, umalis ka na, sabi ni Candy. Wala ka ng karapatan sa akin. Meron pa rin, Candy. Mahal pa rin kita, sigaw ni Mark. Hindi mo ba alam na ako pa rin ang boyfriend mo? Ginagamit mo lang si Kiefer. Napahinto si Candy. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ni Mark. Paano nito nalaman ang kanilang plano? Hindi yan totoo, sabi ni Candy. Umalis ka na, Mark. Totoo yan, Candy. Sabihin mo sa kanila ang totoo, sigaw ni Mark. Tumingin si Don Cesar kay Candy. Totoo ba ang sinasabi niya? Tanong nito. Candy, pinapaliwanag ang sarili sa harap ni Don Cesar. Umiyak si Candy. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang magpaliwanag pero hindi niya alam kung paano. Lolo, hindi po totoo ang sinasabi niya, sabi ni Kiefer. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Hindi ako nagsisinungaling, sigaw ni Mark. Tanungin niyo si Candy. Sabihin mo sa kanila ang totoo, Candy. Hindi na nakayanan ni Candy ang pressure. Umiyak siya ng umiyak. Tama na, sabi ni Kiefer. Umalis ka na, Mark. Hinawakan ni Kiefer ang kamay ni Candy at dinala siya sa loob ng mansyon. Kiefer, malamig ang tingin, umalis. Paliwanag, sabi ni Kiefer. Hindi makapagsalita si Candy. Umiyak lang siya ng umiyak. Sabihin mo sa akin ang totoo, sabi ni Kiefer. Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi sumagot si Candy. Sumagot ka, sigaw ni Kiefer. Sagot ni Candy. Totoo ang sinasabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Kiefer. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ginagamit mo lang ako, tanong ni Kiefer. Hindi, sagot ni Candy. Hindi ko sinasadya. Kailangan ko lang ng pera para sa nanay ko. Pera lang pala ang habol mo sa akin, sabi ni Kiefer. Akala ko pa naman may pagtingin ka rin sa akin. Meron, sagot ni Candy. Pero hindi na pinatapos ni Kiefer ang kanyang sasabihin. Tumalikod siya at umalis. Iniwan si Candy sa loob ng mansyon, umiiyak at naghihinagpis. Nasira na ang lahat. Wala na siyang magagawa. Pagkatapos ng eskandalo sa engagement party, wala nang nagawa si Candy kundi ang bumalik sa bahay nila sa Barangay Santol. Para siyang basang sisiw na walang malapitan. Umiiyak siya buong magdamag, hindi makapaniwala sa mga nangyari. Candy umiiyak habang tinatanggal ang singsing na peking ibinigay ni Kiefer. Kinuha niya ang singsing na ibinigay sa kanya ni Kiefer. Isang peking singsing, simbolo ng kanilang peking relasyon. Umiiyak niya itong tinanggal sa kanyang daliri. Ang sakit. Sobrang sakit. Hindi lang ang puso niya ang nasaktan, pati na rin ang kanyang dignidad. Wala siyang natanggap na tawag mula kay Kiefer. Ni isang text, wala. Parang bula na lang itong naglaho. Siguro, galit na galit ito sa kanya. Sino ba naman ang hindi magagalit kung malalaman mong ginagamit ka lang pala? Sa kabilang banda, sinamantala naman ni Bianca ang pagkakataon para muling mapalapit kay Kiefer. Dinadalaw niya ito sa mansyon, kinakausap at pinapagaan ang loob. Kiefer, tahimik lang pero halatang malungkot. Tahimik lang si Kiefer. Hindi siya nagpapakita ng kahit anong emosyon. Pero alam ni Bianca na nasaktan ito sa nangyari. Kaya naman, ginagawa niya ang lahat para maibalik ang dating Kiefer. Ang Kiefer na para sa kanya. Sa Barangay Santol, pilit na bumabangon si Candy. Sinubukan niyang magtrabaho sa pabrika, pero hindi niya kaya. Hindi niya kayang harapin ang mga tao. Nahihiya siya. Isang araw, habang nagwawalis siya sa harap ng kanilang bahay, may biglang dumating na sasakyan. Nagulat siya nang makita niya si Don Cesar na bumaba mula rito.
Candy, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Don Cesar. Kinakabahan si Candy. Ano na naman kaya ang sasabihin nito? Siguro, susumbatan siya dahil sa nangyari. Don Cesar at Candy, heart to heart sa may hagdan ng bahay. Inalok siya ni Don Cesar na umupo sa hagdan ng kanilang bahay. Tahimik silang nag-usap. Alam mo, Candy, noong una, hindi ako naniniwala sa'yo, sabi ni Don Cesar. Akala ko, isa ka lang sa mga babaeng naghahabol sa pera ni Kiefer. Napayuko si Candy. Pero nang makita kita sa inyong bahay, nakita ko ang totoo, sabi ni Don Cesar. Nakita ko na isa kang mabait at mapagmahal na tao. Nagulat si Candy sa mga sinabi ni Don Cesar. Nalaman ko rin na hindi totoo ang sinasabi ni Mark, sabi ni Don Cesar. Inimbestigahan ko siya, at nalaman kong binayaran lang siya ni Bianca para sirain ang engagement party niyo. Nanlaki ang mga mata ni Candy. Si Bianca. Siya ang may pakana ng lahat. Nagkamali ako ng husga sa'yo, Candy, sabi ni Don Cesar. Sana mapatawad mo ako. Umiyak si Candy. Hindi siya makapaniwala na pinaniwalaan siya ni Don Cesar. Salamat po, sabi ni Candy. Salamat po sa pagtitiwala. Sa kabilang banda, sa mansyon ng mga Aldama, pinipilit ni Bianca si Kiefer na bumalik sa kanilang dating plano. Ang arranged marriage. Bianca, pinipilit si Kiefer na bumalik sa dating plano ng arranged marriage. Kiefer, alam mo naman na para sa'yo rin ito, sabi ni Bianca. Para sa kinabukasan ng kumpanya. Ayoko, sabi ni Kiefer. Hindi ko kayang magpakasal sa isang taong hindi ko mahal. Pero mahal kita, Kiefer, sabi ni Bianca. Mahal na mahal kita. Hindi sumagot si Kiefer. Alam niyang mahal siya ni Bianca. Pero hindi niya ito mahal. Ang mahal niya ay si Candy. Kahit paniloko siya nito. Hindi na mapakali si Kiefer. Matapos niyang malaman ang katotohanan mula sa lolo niya tungkol kay Mark, galit na galit siya kay Bianca. Pero mas galit siya sa sarili niya dahil hindi niya pinaniwalaan si Candy. Confrontation ni Don Cesar kay Bianca. Bakit mo ginawa yon, Bianca? Tanong ni Don Cesar kay Bianca, galit na galit. Bakit kailangan mong sirain ang relasyon ni Kiefer at Candy? Umiyak si Bianca. Mahal ko si Kiefer, lolo, sabi niya. Ayokong mapunta siya sa iba. Pero hindi tama ang ginawa mo, sabi ni Don Cesar. Hindi mo pwedeng diktahan ang puso ni Kiefer. Umalis si Don Cesar, iniwan si Bianca na umiiyak. Napagtanto ni Kiefer na kailangan niyang humingi ng tawad kay Candy. Hindi siya pwedeng magpatuloy sa buhay niya nang hindi inaayos ang pagkakamali niya. Pumunta siya sa pabrika kung saan nagtatrabaho muli si Candy. Nakita niya itong nagtatrabaho sa isang makina, pawis na pawis. Factory scene, Kiefer, dala ang bulaklak, humingi ng tawad. Lumapit si Kiefer kay Candy, dala ang isang bouquet ng bulaklak. Candy, sabi ni Kiefer. Napalingon si Candy. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya si Kiefer. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Candy. Gusto kong humingi ng tawad, sabi ni Kiefer. Nagkamali ako. Hindi kita pinaniwalaan. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Candy. Tinitigan niya lang si Kiefer. Alam ko, mahirap paniwalaan, sabi ni Kiefer. Pero nagsisisi ako. Mahal kita, Candy. Mahal na mahal kita. Lumuhod si Kiefer sa harap ni Candy. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, sabi ni Kiefer. Pakasalan mo ako, Candy. Natahimik ang lahat ng tao sa pabrika. Lahat sila ay nakatingin kina Kiefer at Candy. Candy, hindi lang puso ang nasira mo, tiwala ko rin. Tumulo ang luha ni Candy. Ang sakit. Sobrang sakit. Hindi lang puso niya ang nasira ni Kiefer, pati na rin ang tiwala niya. Tumayo ka, sabi ni Candy kay Kiefer. Tumayo si Kiefer. Hindi ko pwedeng tanggapin ang alok mo, sabi ni Candy. Nagulat si Kiefer. Bakit? Tanong niya. Lumuhod si Candy sa harap ni Kiefer. Hindi para magpakasal, sabi ni Candy. Kundi para sabihin. Pagod na ko. Walkout si Candy habang umiiyak si Kiefer. Tumayo si Candy at naglakad palayo. Iniwan si Kiefer na nakaluhod, umiiyak. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nasira na ang lahat. Ilang buwan ang lumipas matapos ang masakit na pangyayari sa pabrika. Si Candy, nagsimula ng maliit na tindahan ng homemade candies sa Barangay Santol. Pinangalanan niya itong si Candy's Sweet Escape, simbolo ng kanyang pagtakas mula sa kanyang mapait na nakaraan.
Candy nagtitimpla ng candy, suot ang apron. Suot ang kanyang apron, abala si Candy sa pagtitimpla ng kanyang mga candy. Iba't ibang lasa, iba't ibang kulay. Bawat candy may bahagi ng kanyang puso. Dumating ang araw ng soft opening ng kanyang tindahan. Kinakabahan si Candy. Hindi niya alam kung may bibili ba ng kanyang mga paninda. Maya-maya, may pumasok na isang customer. Isang lalaki. Nakasuot ng simpleng shirt at jeans. Pero alam ni Candy kung sino ito. Si Kiefer. Kiefer lumitaw dala ang sing-sing, hindi kontrata. Magandang araw, bati ni Kiefer kay Candy. Hindi sumagot si Candy. Tinitigan niya lang si Kiefer. Gusto ko sanang bumili ng lahat ng paninda mo, sabi ni Kiefer. Nagulat si Candy. Lahat? Tanong niya. Sagot ni Kiefer. Gusto kong suportahan ang negosyo mo. Ngumiti si Candy. Salamat, sabi niya. Binayaran ni Kiefer ang lahat ng candy. Pagkatapos, may kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi ito kontrata, sabi ni Kiefer. Sing-sing ito. Lumuhod si Kiefer sa harap ni Candy. Muling lumuhod. Pero this time, iba na. Pagpapaliwanag, lahat ng negosyo ni Kiefer may pangalan ni Candy. Candy Villanueva, sabi ni Kiefer. Alam kong nagkamali ako. Pero pinagsisisihan ko ang lahat. Simula nang iwan mo ako, hindi na ako naging masaya. Narealize ko na ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kaya naman, gusto kong itanong sa'yo, patuloy ni Kiefer. Pakasalan mo ako. Hindi na ito palabas. Hindi ko kayang wala ka. Naiyak si Candy. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya. Lahat ng negosyo ko may pangalan mo, sabi ni Kiefer. Ikaw ang inspirasyon ko. Ikaw ang lakas ko. Totoo ba yan? Tanong ni Candy. Sagot ni Kiefer. Totoong totoo. Tumingin si Candy sa paligid. Nakita niya ang kanyang mga kabarangay na nakatingin sa kanila, nakangiti at naghihintay. Ngumiti si Candy. Sa wakas, ngumiti siya habang ang mga matay naiiyak. Sagot ni Candy. Papayag ako. Isinuot ni Kiefer ang sing-sing sa daliri ni Candy. Pagkatapos, hinalikan niya ito sa noo. Halik sa gitna ng palengke habang palakpakan ang mga tao. Hinalikan ni Kiefer si Candy sa labi. Isang matamis na halik. Isang halik ng pag-ibig. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Naghiyawan, nagtawanan at nagdiwang. Sa gitna ng palengke, sa piling ng kanyang mga kabarangay, natagpuan ni Candy ang kanyang tunay na kaligayahan. Hindi sa mansyon ng mga Aldama, kundi sa simpleng tindahan ng candy. Kasama ang lalaking mahal niya. Sa wakas, natikman niya ang matamis na tagumpay ng pag-ibig. At alam niyang walang katumbas ang pagmamahal na ito. Sa lahat ng minamahal kong mambabasa. Maraming salamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ko maisip kung gaano ako kasaya na sinamahan niyo ako sa paglalakbay na ito ni Candy at Kiefer. Sa bawat chapter, sa bawat pag-iyak at pagtawa, dama ko ang inyong presensya. Habang sinusulat ko ang kwentong ito, sari-saring emosyon ang dumaloy sa akin. Kinilig ako sa mga unang titigan ni Candy at Kiefer. Nasaktan ako sa kanilang mga pagsubok at tampuhan. At higit sa lahat, umasa ako na sa huli, mananaig pa rin ang pag-ibig. Higit pa sa isang kwento ng pag-ibig, sana nakita niyo rin ang mga aral na nakapaloob dito. Ang pagpapahalaga sa sarili, kahit gaano pa man kababa ang tingin sa atin ng iba. Ang pagtitiwala sa kabila ng mga kasinungalingan. At ang pagpapatawad, kahit gaano pa kalalim ang sugat. Umaasa ako na sa bawat pahina, natuto kayong magmahal, umasa, at maniwala sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon. Hindi man perpekto ang buhay, pero laging may pag-asa. Laging may matamis na tagumpay na naghihintay, basta't hindi tayo susuko. Ngayon, gusto ko kayong imbitahan na ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ikalat natin ang pag-ibig, pag-asa, at ang mensahe na hindi hadlang ang estado sa buhay para makamit ang tunay na kaligayahan. At higit sa lahat, gusto kong malaman ang inyong mga kuro-kuro at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ano ang inyong paboritong eksena? Sino ang karakter na pinakanagustuhan nyo? Ano ang aral na natutunan nyo? Mag-iwan kayo ng komento at basahin ko ang bawat isa. Muli, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Nagmamahal.